Chef, dapat pag nagluluto, medyo sumasayaw-sayaw tayo. Ayan, mga ganyan. Kasi alam nyo, kapag tumatanda ang mga tao, hindi ko sinasabi matanda na kayo ha, kahit na medyo nakikita na natin. Dapat galaw-galaw, baka may straw. Anyway, mga kaibigan, dalaw na dalaw dito, i-welcome muna kayo, i-welcome back ko muna kayo dito sa ating programa o sa ating cooking show. Siyempre, ito po naman ang Show Wrap! Okay, at ngayon, gagawin na natin ang mga, o ipiprepare na po natin ang ating mga ingredients para po naman dito sa ating caprese salad. Alright. Chef, tayo ba'y nakakasigurado bang ating mga viewers na ito'y napakasarap? Napakasarap po yan. Oh, talaga si Chef. Oh. Chef, ilang taon na kayo nagluluto? Mga 40 years na ako nagluluto. 40 years. So, ikaw ay mga 5 years old pa lang, nagluluto ka na kasi parang 45 ka lang ngayon. Ayaw niya. Siya rin, ayaw niya maniwala ng 45 siya. Okay, Chef, ito na po. Si Chef Edgar Graho, ipiprepare na po natin ang ating mga ingredients. Ano po ang una nating ipiprepare para po naman sa paggawa ng caprese salad? Of course, dapat meron tayong ito. Anong tawag sa ganito? Kasama ba yan? Dati, hindi ko kasama yan. Hindi pala yung kasama. Nagmagaling pa naman ako. Nagmagaling pa. Nagmagaling pa naman ako. Hindi pala kasama muna yung mamaya pa ho yan. Okay. Okay. So, ito muna, mga kaibigan, ang ating mga ipiprepare. Ito ang tomatoes. Ayan. Asan ang mga tomatoes natin? Okay. Naku, Diyos ko, utang na loob. Chef! Sandali! Chef! Diyos ko. Chef, hindi lang tatalab sa akin. Wag muna. Wag muna. Wala pa akong papa ngayon. Ayan, okay. So, tomato. Ilang piraso ang ating gagawin? 4. 4. Bakit kailangan maraming tomato? Dahil kasi yan ho nagpapasarap sa cheese natin na isasama sa tomato na yan. Ayan. At saka, yan? Rich in antioxidants. Tama po? Correct. Ayan, ako. Okay, so ito po, mga kaibigan, 4 na katamtamang laki lamang ng tomato. Nako, bakit ang mga chef masyadong magastos sa no? Tiyan mo, pwede naman yan tanggalin lamang yun. Kung tayo magluluto, syempre ito ho, hindi nyo papakain sa sa mga customer ninyo. Okay. Alright. Ang mga chef daw masyadong magastos sa mga ingredients Tama po, pero ito ho, pwede natin ilagay sa stock natin kung gumagawa tayo ng stock. Ano yung stock? Yung stock ho, yung tubig na ilalagay natin sa sabaw. Wow. Diyos ko, sabaw-sabaw na, i-stock pa kita dyan Ito, hindi natin gagawin. Ay, pati itong puwitan, hindi rin. Ay, gano'n. Oo. Isasama ko natin sa stock yan. O hindi kaya, kung gagawa tayo ng tomato sauce, yan ang gagamitin natin. Ay, sa mga kaya magagamit ulit natin lahat ng ingredients yan. Hindi ho natin sinasayang yan. Okay, ayan. So, mali ako. Hindi kayo mali. Nakalimutan mo lang. Oo, akala ko mali ako Palisin kayo, akong host. Anyway, so ito na yon siguro okay na yan siguro. Babalik natin na 3 na lang. 3 na lang pong gagamitin namin. Ayan, 3 katamtamang laki ng kamatis. Mga gato kalalaki. Okay? Gato kalalaki mga kamatis. Okay. And then next po, nating ihanda. Ito si Steph. Okay. Brasan ho natin para basa. Ito ho ang keso. Kesong puti. Ay, mayroon ho kesong puti na malambot-lambot. Pero ito matigas. Kagaya ng mozzarella. Dahil kasi ang ginagamit sa Italy, mozzarella cheese. Ayun, okay. Mozzarella cheese. Meron silang mozzarella cheese na ganito. Meron din mozzarella cheese na bilog-bilog na pwede mong gawin. Okay, so ayun naman, habang inihiwa yan ni Chef Graho, ni Edgar, Chef Edgar, ang ating mga ingredients para sa ating caprese salad ay, ito nga, 3 piraso ng katamtamang laki ng kamatis, and then ito po, yung goat cheese man tawag sa ganyan, Chef? Sa Amerika ho, pero dito kesong puti. Kesong puti? Ganun. Ewan ko kung kesong puti dito. Hindi ko Kesong puti po. Pero ang kesong puti di ba dapat galing Kalabaw? Ito galing sa goat. Kalabaw? Opo. Ay, ang goat di ba brown? So brown cheese ito. Okay, hindi. Brown, yun? Kesong brown. Kesong brown? Kesong brown. Okay. Siyempre, meron pa tayong dapat na ihanda. Ito yung lato. Ang ibig sabihin, lato or pako. Ito yung fern. Tiyo pa? Fern. Ayan. Fern. And then olive oil. Ayun, olive oil. And then, balsamic. Ay, bakit na ibabalsam mo natin ito? Ibabalsam mo?
Hindi. Hindi ang ginagamit sa naging balsamo, hindi. Okay. Balsamic lamang tawag sa balsamic vinegar. At saka Italian herb. Asan yung Italian herb? Ayan. Ay, ayan. Italian herb dasher. Ito. May sea salt to yan. Dash. May sea salt. Sea salt to yan. Bakit kailangan sea salt ang gamitin, sir? Pampasarap. Dahil sa crystalline, ito kaibaho sa lahat ito. Pagka kinain ninyo, meron kayong maano sa loob ng bunganga nyo na is crunchiness at saka hindi maasin. Ibig sabihin ho sa different part ng mga bunganga nyo at sa different part ng salad, nandoon yun. Hindi basta-basta nakasabog yun doon. Okay. Ayan, bakit hindi pwede yung iodized salt? Iodized salt, pwede rin ho ang iodized salt, pero hindi mo matansya kung paano mo lalagyan ng iodized salt. Ito malalaki ito. Ayan. Lahat ng chef ay gumagamit ng sea salt. Ayun. Or tinatawag nilang kosher. Ewan ko rito sa Pilipinas. Nako, asin lang ang tawag namin dyan, oh. Asin mga yan, ayan. At saka ang sea salt ay mas vitamina, mas maraming Maraming vitamina ho, dahil kasi yan ho natural. Darating yung tubig, pupunta sa isang pan, tapos mainit ho, yung sun, pinatutuyo nila yun. Pagtuyo yung pan, magiging asin na. Kaya ang isa pang tawag yan, ano po? Flower of salt. Oh, flower of salt. Taray, ang salt may flower. Babae, tits. Okay. At syempre, meron tayong black pepper na gagamitin. Ayan. Natin yan. So, isa-isayin natin. Okay, so ito, hiniwan na po natin. Mga ilang grams po ba itong kesong puti na to? Kumuha lang sila ng isang Kwadrado. Nasa sa kanila na kung gaano karami. Kung gaano karami, malaki pamilya nila, malaki gagawin. Kung dalawa lang sila, Ayan, okay. Malit lang. At kung mahilig sila sa kesong puti, mas marami, mas masarap. Marami, mas masarap. Opo. Okay, so aside from kesong puti, ano pa po? After kesong puti, ano pang ihanda natin? Ipi-plating na ho na. Plating na. Ilalagay na po natin sa plate. Okay. So, ngayon, bago natin ipi-plate, lagyan natin sa olive oil. Ang olive oil po ay walang fats. Walang fats. Maganda ho ito pa. Ganyan. Ang canola oil ay wala rin fats. Tama po? Wala rin po. Ang may mga Yung may fats sila, pero hindi nakakasira sa inyong katawan. So ngayon, ang gagawin... ay yung matataba po na tao, anong fats ang tawag sa ganon? Trans fat. Ano po? Fat. Trans fat. Okay. Yan siya. Ngayon, ilalagay natin pa ganyan. Alam mo, the secret of English kasi itagalogin ko na lang. Ang sikreto po na masarap na pagkain ay nasa preparation o nasa presentation. Tama ba? Presentation, o. Oo, kasi minsan sa mga 5-star hotel, chef, kahit na ang pagtingin mo, ang sarap-sarap ng pagkain nila kasi ang presentation ang ganda-ganda, pero pag parang ang pangit ng lasa. Parang It's ang panlasa ay nasa sa tao eh. Like kasi kung minsan hindi nakikita nyo, ang sarap-sarap nun. Pero bago sa panlasa ninyo. Yun. Kaya tayong mga babae ng tahanan, o mga bata sa maginang tahanan, sa mga misis, sa mga dumadalagita, kailangan iangat nila ang pagkain nila. Oo, hindi. pag kumain sila, nakaangat dapat na ganon. Ay, ano ba? Hindi, iangat nila yung kanilang yung, pagkain. Diba? Status. Para sosyal. Ayun, ganun ba yun? Ganun, sosyal. Tama ba yung word na yun? Tama yun, chef. Okay, tama. So ngayon, para maging sosyal siya, kung kailangan kumain siya ng mga hindi pa nila natitikman. Okay. Yun ang kailangan natin. Hindi pa nila natitikman. So anyway, Okay. iganyan lang natin. Parang sandwiches yan eh. Okay. Kaya pagka ginawa nyo ito, isa-isahin ninyo para maganda rin ang presentation. Correct. Oo nga. Para yan. Okay. Ayan. So may natira siya. Tama. Kaya ngayon, ang gagawin uli natin is lalagyan uli natin ng olive oil sa ibabaw. So, ititingnan. Ganyan lang. Simple lang Simple. Tapos,
balsamic vinaigrette na naman. Ano naman yan? Binibigay... Balsamic. Balsamic of vinegar. Oh, vinegar, oh. Patak-patak lang po yan. Patak-patak lang yan. Hindi natin, Parang ulan. Parang ulan. Hindi natin kailangan ano. And then, lagyan natin ng Ano naman po yan lalagay nyo? pepper lang naman. Para pampasarap. Yung pencil, hindi na po. Pepper lang. Pepper. Ayan. Yan. Okay, black pepper, not pencil. Kala ko pepper and pencil. Lato! Ayan, ayan. Pako! Pako. Mm. Okay, lagyan natin yan. Ay, ang taray naman. Taray? Ano ibig sabihin nun ng taray? Mataray ako. So anyway, yan, ganyan. Wow! So ganyan. So ganyan na pagkatapos, oh. Tapos, ano naman yan? Lalagyan natin ng asin. Kasi wala pang asin yan eh. Oh, so wala pa itong lasa, ganon. Wala pang lasa. Hindi, meron ng lasa rin yan. Pero dadagdagin natin. Para mas sumarap. mas sumarap. Okay. So, ganon-ganon lang natin. Okay. Ganyan Para ibubudbud lang ng konti. Bubudbud lang. Konti lang. Hindi naman gaano. Dahil kasi masarap yan eh. Kasi malalaki yan eh. Oo. So, ganyan. Okay. So, ngayon, ito ngayon ang ano Ay, yan. ito na finished product na ito kagad. Pinag-product natin. Oh, yan. At di napakadali. Napakadali, grabe. Wala kayong gagawin masyado. Hindi kayo mahihirapan. Kayang-kayang gawin ng ano yan, bagong silang na sanggol. Oo. Sige nang, may isisilbi niya to sa kanyang husband pag-uwi niya. Correct, oo. Hindi kayo yung girlfriend niya next door. Oo nga. Alam nyo, naku, alam mo, chef, ha? Alam mo, naging social siya dahil sa presentation at saka sa lalagyan. Lalagyan. Kaya yan ang ano natin. Wow. Kaya kesong puti at saka kamatis, magagawa niyo ng paraan na maganda. Oh. So ito na po mga kaibigan ng ating finished product. Ito po ang Caprice Salad. Napakadali ng ingredients lamang ano. Grabe ilan lamang. And then, ano naman gagawin mo dyan? Siyempre, meron siyang ating, tinapay. Ito ho, ang garlic bread. Okay. Para naman siyang hindi lang puro. Dahil kasi ang bread, yung garlic bread, at saka cheese, at saka tomato. Ano nun? Parang sandwich. Okay. Siya, ha? Lagyan siya. Ngayon, kung umiinom ka ng wine, ganun din. Oh, magtotoast ka, mag-cheese ka. Kaya tinatawag na lang wine and cheese. Wow! Ang dami mo alam, chef, ha? Matanda ka na nga talaga. Okay. So, ito na po ang ating... Ito na po ang ating finished product. Oh, wala na akong nalalala. Wala na. Wala na. Yan na. Okay, so ito mga kaibigan, ang ating finished product, ang ating Caprice Salad na ang ating mga ingredients ay kamatis na katamtaman ang laki. Ayan, 3 kamatis. Tapos yung kesong puti. Oo, kesong puti na bahala kayo kung gaano karaming kesong puti ilalagay nyo. Depende sa sarap. Depende sa kanilang kung paano, alam ba, 4 silang kumain, o 5 ang makakain nila. Dami na naman. Ayun. At syempre, iyahanay natin, pero bago natin ilagay sa anong tawag sa ganito? Anong tawag sa, parang platter. Ayan, okay. So, ito hindi kumakanta, parang platters, ganon. Hindi, oo. So, ito, ilalagay natin. Sana ho yan, kaya hindi na magana. Okay. Kung matanda kayo, parang bata nyo, ha? Okay. Okay ka, chef, ha? Ito. So, ito, ilagay natin ng maayos. Bago natin ilagay sa platter, medyo natin ng olive oil. Tapos, saka natin ihanay na mabuti para magandang presentation. Tapos, pagka nagay na inan, ay ilalagyan ng konting olive oil again, and then balsamic vinegar. And then, lagyan natin ng ganito. Anong tawag sa ganito? Dasher. Ayan, ito yung Italian herb. Saan ito nabibili, sir? Sa Culinary Institute at saka sa akin. Sa inyo lang? Sa akin. Ay, walang ganito sa mga supermarket. Ganabida. Okay. Vida Health Store. Pero sa mga supermarkets, wala. Sa full market, wala pa. Pero darating na ho siya sa Ikbes. Gawa nyo yon. Gawaan ko yon. Wow, ang galing-galing naman. At saka rin darating na rin sa LR Best. Yung lechon. Wow, okay. So ito mga kaibigan, pagkatapos may ilagay, lagyan ng konting ito yung pako. And then, pagkalagay ng pako, ilalagyan natin ng magandang ito, ang tawag ito. Ayan, bubudburan ng black pepper.
And then lalagyan na ng garlic bread para sa tawag ito. Ayan, para mabuo yung kanyang presentation. Okay? At syempre mga kaibigan, bago tayo magtikiman, aba ay maya-maya ho lamang yan sa aming pagbabalik. Dito pa naman sa ating programang Show Rap. Show Rap.